Sa Warrior Hill, may isang pag-ulan ng putik sa paligid habang sinasabi ni Yuffie kung paano niya madaling nailibing ang mukha ng kaaway sa isang atake. Habang tinitingnan niya kung saan patungo ang mga kalansay, si Geo ay dumating at bumagsak sa front village. Nag-iisip si Geo kung paano gagamitin ang isa sa kanyang mga pag-atake na maaaring magpawasak ng kontinente. Muling pinaalala sa kanya ni Riot na ang ganitong uri ng atake ay makakapatay rin sa ibang mga gumagamit na mayroong legion ng mga kalansay. Hindi daw gagana ang mga pisikal na atake maliban kung ito ay ng holy na elemento. Kung plano ni Geo na gamitin ang kanyang atake na planetang pagyuga, hindi daw ito gagana dahil ang Yuffie at ang kanyang mga alipin ay mabubuhay pa rin kapag naibalik na ang mga server. Ipinagtatanggol ni Riot na hindi makakalaban ng gyera ng mag-isa maliban na lang kung maaaring mapusi si Geo ni Sektama o gumawa siya ng isa pang kabaliwan. Ngumiti lamang si Geo at sinabing hamon lang ito, kaya't susubukan na nga niyang mag-declare ng digmaan. Nagtanong si Love kung saan si Undies papunta, habang nagkomento si Habak sa kanyang kawalang katinuan. Tumingin si Riot sa nawawalang si Geo at inamin na kahit papaano ay may determinasyon ito. Sa kabila ng sunog sa front village, ang gintong estatwa ni Geo ay patuloy na nakatayo habang ang lahat ng mga player o gumagamit ng laro ay nakahiga sa lupa. Isang higanteng kalansay ang lumilipad sa itaas ng nayon habang ang mga sundalong kalansay ay nagkakalat sa paligid. Sa tunay na buhay, nagmumura ang mga manlalaro habang nagsa-sign out sa laro. Ang pag-spawn ay walang saysay dahil agad silang mamamatay. Ang front village sana ay isang ligtas na lugar ngunit ito ay muling inatake. Sinabi ng isang lalaking gumagamit na malamang na mag-quit na lamang siya sa tunay na buhay. Naririnig ito ni Hong at sinabing mas masaya ang laro sa ganitong paraan. Napapalibutan ng mga manlalaro ang lalaking ito ng pagtataka, at napansin si Hong na napapansin siya ng lalaki. Tinanong siya ng lalaki kung gusto niya silang maglaro ngunit agad itong tinanggihan si Howard, what a insta-kill. Biglang naglabas ng pahayag ang Chronolife na nagulat sa lahat. Isang staff ang nagreklamo kay CEO Bei Choi na ang mga gumagamit ay hindi magtatagumpay sa pangunahing misyon sa kanilang kasalukuyang mga antas at kagamitan. Sinabi niya na dapat silang makialam bilang mga developer. Kumakain ang CEO ng sabaw, hindi ito yung pares overload, habang nagtuturo sa kanyang mga tauhan tungkol sa hindi pag-interfere sa karanasan ng mga gumagamit o player. Tinanong ng staff ang desisyon ng CEO dahil malinaw sa pahayag na ang pangunahing misyon ng Chronolife ay nagsimula na at ang wakas ay hahalinhinan ng kakayahan ng gumagamit na talunin si Yuffie. Si Geo, sinabi niyang kailangan niyang pagbutihin ang kanyang paglanding. Nakakita si Geo ng mga kalansay sa paligid niya at natuwa siyang nahulog siya sa tamang lugar. Sinimulan ng mga kalansay ang pag-atake kay Geo, at hindi makaiwas si Geo sa mga atake dahil sa kanyang mababang agility stat, pero, hindi naapektuhan ng mga atake mula sa mga kalansay si Geo, kaya't sinapak niya ang mga kalansay sa ulo nito isa-isa, na natagpo ang niyang nakakapagod na gawain. Binuksan ni Geo ang kanyang Windows 11 ng kasanayan, ngunit nahaharangan siya ng isang kalansay mula sa likod ngunit binaliwala ito ni Geo, kaya't nanghina ang kalansay. Tumingin si Geo sa kanyang mga kasanayan at nagbabasa ng nakatagong kasanayan na veracity, at halos magmukhang baliw sa katuwaan at nawawala sa katinuan. Nililito si Geo ang mga kalansay. Binuksan ni Geo ang veracity at idineklara na ito na ang kanyang it's showtime. Aktibo ang tentakulo mula sa kanyang bibig, umiikot at sumasaksak sa isang kalansay, na nagdulot sa kalansay na mawala, at siya ay sumipsip ng mga antas at stats, at ito ay sinunod-sunod. Masaya na inihayag ni Geo na puno ito ng calcium at nadagdagan ang kanyang mga stats, at papaano niya sila pinupuksa na kahit wala siyang holy attributes elements. Kumikislap ang kanyang mga mata at pinupuri si Geo na nagpapanggap na kahit siya at may siwang ang ulo nito, ay hindi siya kayang saktan. Sinabi ni Geo kay Euros na huwag siyang ihambing sa basura.
Sa isang iglap, may isang tao na lumitaw sa likuran nila at nagpabago ng direksyon si Geo nang akala niyang may susunod na nalimutang pagkain. Isang diyosa ng buhay iyon o mas kilala bilang Ipis Mom, at naglalaho ang sigla ni Geo nang makita niyang si Ipis Mom lang pala. Nag-flash si Luna habang bumabalik ang kanyang goddess mode patungo sa normal na karakter na dating mapag-abuso. Nagpalit siya sa kanyang karakter na may kulay rosas na buhok at sinabi na ayaw niyang makita ng iba, ang sandaling iyon. Nagtaka si Geo kung ano ang ibig sabihin niya at nagulat nang halikan siya ni Luna sa labi at yakapin siya. Ano ito? Nagulat hindi lang si Geo kundi pati si Euros. Tinignan sila ni Euros ng pandidiri habang naguguluhan, ang Team Love Geo ay mawawala na ba? Nagulat si Luna nang masabi ni Geo na ito ang kanyang unang halik. Ipinagtanggol ni Luna na ito ay isang aksidente at parang nadulas lang siya. Hanggang sa pagtanggi ni Geo, inilantad ni Luna na ito rin ay ang kanyang unang halik. Oh, bakit nga ba ito kailangang ganunin? Umusad si Luna patungo kay Geo habang umuurong si Geo, at nagtatanong kung bakit niya ito ginawa. Patuloy na ipinagmamalaki ni Luna na nadulas lang siya, habang kinukuha ang natapon na baton pamtusok dati kay Geo. Binanggit niya na mayroon siyang item para sa kanya at inabot sa kanya ang isang gintong suot na hiyas. Isang mythical na rank ng item ito pero hindi naman ibinigay ang ibang detalye ni Luna. Ipinaliwanag ni Luna na ang pagkakaroon niya ng item na ito at ang pagbibigay niya nito kay Geo ay hindi dapat makita ng sinuman. Ahem secret love affair na ba ito? At nag-atubiling tanggapin ni Geo ito. Nagtataka si Geo kay Luna at tinanong kung bakit niya siya hinalikan. Siyempre, nagtanggol si Luna na ito ay aksidente lang. Nagbalik si Luna sa paliwanag na ang item na ibinigay niya ay mahalaga at tiyak na makakatulong ito sa kanya. Tinawag ni Love si Undies at nagtanong kung bakit ito tumakas. Tumakbo siya palapit kay Undies at huminto nang makita ang isang babae sa tabi niya, si Ipis Mom. Tumingin siya sa distansya sa pagitan nila at nag-activate ng kanyang pakiramdam sa Alpha Girl. Humingi ng pangalan si Love at sinabi na labis lang siyang naggulat. Lumakad si Love papunta sa kanila at biglang hinahawakan ang ulo ni Geo. Habang humihingi ng introduksyon sa ibang tao, sinad ni Geo na nagtagpo na sila noon pa. Ngunit ningisi si Luna sa kamay ni Love at inilabas niya ang hininga ng pagtitiis, at binuksan ang kanyang goddess mode. Gulat na gulat si Love, at nanginginig nang makita ang diyosa. Girl fight na ba ito? Nagtanong si Luna kung kilala na siya ni Love at nagmumura si Love habang naaalala si Luna mula sa oras na siya ay pinatay ni Meraikon. Binaliwala ni Luna si Love at tinawag siyang noob, at nagtanong kung lalaban ba siya kay Yufa. Nagdadalamati siya. Hindi ito magiging madali dahil ibinahagi na niya ang kanyang enerhiya kay Yufa. Kaya't sa ngayon ay si Yufa ay nasa sentro ng Demon World, ang kastilyo ng hari ng demonyo. Ang pagbabalik ni Yufa, at ang kanyang pagpayo kay Geo ay nagdulot ng kalituhan sa warrior party ang dating party ni Yufa na pinaslang niya. Pumasok ang kanilang grupo sa kastilyo, ang kastilyo ng hari ng demonyo at isang puting espada ang nakatuhog sa lupa sa loob gitna ng kastilyo, na may isang nakabalot na anyo na lumilipad sa tabi nito. Nakatanggap ng magandang pagtanggap si Yufa mula sa kanyang kamatayan, ang kanang kamay ng hari ng demonyo, ay binati si Yufa ni kamatayan, ang taong pumatay sa kanilang hari ng demonyo. Tinanong ni kamatayan kung ano ang hinahanap ni Yufa at kung bakit nandirito. Sinabi ni Yufa kay kamatayan na huwag itong magkunwaring hindi niya alam habang lumalapit siya sa espada na nakatuhog. Ipinaalam ni Yufa na narito siya upang kunin ang kanyang pinagmulan, ang espada ng matapang at magiting na mandirigma. Ito ay isang espada ng mythical na rank at ito ang pinakamalakas na espada sa buong kasaysayan. Tinanong ni kamatayan si Yufa kung sigurado siya dahil ang enerhiya ng hari ng demonyo ay nakakandado sa loob ng espada. Kinumpirma ni Yufa ito habang kinukuha niya ang kanyang espada, at biglang umikot ang berde na mga ilaw habang inianunsyo ng sistema ang kumpletong pagwawakas ng misyon. Sa ganitong paraan,
Umusad si Yufa patungo sa isang nakatagong klase. Ngunit ang puting espada ay nagbago sa itim at hinugot ni Yufa ang espada mula sa lupa. Masayang ipinaalam ni Kamatayan ang pagsilang ng isang bagong hari ng demonyo,